Meron ka bang mabuting anak? Oh, alam mo kung saan nanggagaling ang mabuting anak? Basa. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. Ang mabubuting anak ay mana mula sa Panginoon. Oh, mabuti ba anak mo? Tatanungin ko kayo. Huwag muna kayo sasagot. Anong gusto nyo? Mabuting anak o marumbadong anak? Sinong magulang may gusto ng parumbadong anak? Walang magulang na gusto ng masamang anak. Lahat ng magulang ay gusto'y mabuting anak. Tama o hindi? Tanong, bakit merong magulang sa kabila ng gusto niya ang mabuting anak, masama ang anak niya? Bakit? Dahil hindi mo kayang magkaroon ng mabuting anak. Kaya may mabuting anak sa mundo dahil may mabuting Diyos na nagpamana ng mabuting anak. Yun ang nakasulat sa Biblia. Kasi kung walang mabuting Diyos, walang lilitaw ng mabuting anak. Dahil anak, barumbado. Di marunong umunawa sa magulang. Nung maliit, arugang-arugahan mo. Nangisilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. At ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Ganda-ganda lang alak ko. Paypayan mo pa. At sa umaga naman, kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ito mo? Di ba? Di ba ganon? Tapos, ngayon nga ay malaki ka na. Ang ibig mo'y maging malaya. Di man sila payag, walang magagawa. Tanyo, ayan na, umpisa na. Bakit? Hindi galing sa Diyos yung anak mo na yan. Bakit? Kung may mabuting asawa, may mabuting anak. At yung mabuting anak, walang panggagalingan kundi ang Diyos. Nagtataka lang kung sa iba, ayaw maniwalang may Diyos eh. Siguro, kaya ayaw nilang maniwalang may Diyos, atin-atin lang ito. Wala silang nasumpungang mabuti sa buhay kahit ano. Kaya ayaw nilang maniwalang may Diyos. Ako kumbinsinong may Diyos dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay mabait. At napakaraming mabubuting bagay na nasumpungan ko sa mundong ito. Sa gitna ng kasamaan, nakasumpung ako ng mabuting magulang. Bakit ko po sinasabing mabuti magulang ko? Magulang ko, hindi ako nakaramdam na inapi ako o pinabayaan kami. Pag ako'y may sakit sa ospital, hindi natutulog ang aking magulang. Pag halimbawa, meron kami kumakain kami, 8 kami magkakapatid alam niyo naman yan, pag maraming anak, kuminsan kung kulang ang ulam, talagang halos hati-hati no? Makikita ko, pag wala na akong ulam, yung ulam ng nanay ko, binibigay pa sa akin Sabi ko, ang bait ng nanay ko. Yung tatay ko naman, lahat ng sweldo niya, bibigay sa nanay ko para sa amin. Kaya sabi ko, nakasumpong ako ng mababait na magulang. Kaya naramdaman ko, binigyan ako ng Diyos ng mabuting magulang. Merong magulang, tinatapon ng anak Merong magulang, ang anak, maliit pa, pinagpapalimos na sa kalye. Ako po hindi. Kami po'y 7 taon, 8 taon sinusubuan pa ng aming ina. Hindi ba kagaya na ibang nakita ko magulang doon sa tramo nung araw? Merong mag-asawa ko nakita, bibili ng dinuguan. Gis centimos. Papakain sa anak niya. Ang anak niya, 8. Hati-hati sila sa 10 centimos na dinuguan. Sila namang mag-asawa, bibili ng kalahating kilong baboy, ililit yung kawali, kakain sila sa kwarto, silang mag-asawa. Biro mo, magkakapatid kayo mag-aagawan sa 10 centimos na dinuguan, sila magpapasasa sa kalahating kilong baboy. Pero may magulang, kakainin na lang bibigay pa sa anak. Bakit may mabuting magulang? Bigay ng Diyos yun. Ba't may mabuting asawa? Galing sa Diyos. Ba't may mabuting tao? Galing sa Diyos. Bakit may mabuting mangangaral? Sugo ng Diyos. Kaya hindi pwede sabihin mong walang Diyos Hindi natin pwedeng masabing walang Diyos. Meron.
Ako naniniwala, meron Diyos. Mabuti nga eh. Siya ang pinanggalingan ng kabutihan eh. At naniniwala rin akong may demonyo. Bakit? Sa mundo, maraming demonyo at maraming kasamaan. Naniniwala kayo may demonyo? Meron. Saan manggagaling ang kasamaan kundi sa demonyo? Nakaaway ng Diyos. Pero pag may nakita kang kabutihan, kaloob ng Diyos yun. Hindi pwedeng magkaroon ng kabutihan ng isang tao na hindi galing sa Diyos. Lahat ng kabutihan sa Diyos manggagaling sapagkat siya lang ang mabuti. Yan ang sabi sa Biblia.